Paalala lang po na huwag kalimutang manalangin sa mga namayapa sa kwentong ito. Nilapitan ko ang bus at pumasok doon. Halos lumuha ang mga mata ko sa nakita. Unang napansin ko ang nagkalasog-lasog na katawan ng driver. Nagkahiwa-hiwalay ang parte ng mga katawan niya na para bang karneng tinadtad ng walang awa. Napatakip ako ng bibig at halos mapalundag ako nang biglang gumulong ang ulo ng driver sa paanan ko na naging dahilan upang napasigaw ako ng malakas. Napahagulhol ako at napatakbo sa loob ng bus. Nakita ko si Richmond na duguan at tila wala ng buhay. Nilapitan ko siya at nakita kong yakap-yakap niya ang isang babae. Sa sobrang pagtataka ko ay lumapit ako sa babae at halos mawalan ako ng hininga nang makita kong ako ang babaeng iyon. Ito ba yung sagot sa katanungan ko? Ibig sabihin ba nito ay patay na ako? Hindi maaari. Napahinto ako sa pag-iyak nang makita ko ang isang pamilyar na bagay sa kamay ni Richmond, ang pendant watch ko. Mula sa kanyang mga kamay ay agad ko itong kinuha at maiging pinagmasdan. Hindi na ito umaandar at ang tanging itinuturong oras nito ay ang oras na 3 o'clock. Binuksan ko ang pendant watch at bumuhos ang luha ko sa nakita ko sa loob nito. Nakita ko ang picture ni Richmond at picture ko na may nakalagay na Happy Anniversary. Nang mabasa ko ang dalawang katagang iyon ay biglang sumikip ang dibdib ko hanggang sa mawalan ako ng hininga. Naalala ko na ang lahat. Gwen, narinig ko ang boses ni Richmond na tila ginigising ako. Happy Anniversary! Hinalikan niya ako pagkatapos ay isinuot sa akin ang kwintas. Bigla akong nanibago sa senaryong nakita ko. Buhay ako at buhay si Richmond. Richmond, napayakap ako sa binata. Buhay kami, buhay na buhay. Isn't it beautiful? Kumalas siya sa pinagmasdan ang regalo niyang nakasabit na sa liig ko. Tumango ako bilang sagot. Aren't you afraid na tatakas tayo? Tanong niya. Nginitian ko lang siya bilang sagot at napahawak na lang sa tiyan. Baby, narinig mo ba si Daddy? Sabi ni Richmond habang kinakausap ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Oo, 3 buwan na akong buntis at tumakas kami ng nobyo ko dahil ayaw ng mga magulang ko sa kanya at ang mas malala, gusto nilang ipalaglag ko ang baby at dahil malas daw ito, magiging hadlang daw ito upang hindi ako makakapag-review para sa darating na licensure examination. Ganoon din ang mga magulang ni Richmond. Gusto nilang ipapatay ang anak namin dahil makakasagabal daw ito sa pagkamit ng mga pangarap nila para sa anak nila. Pero para sa amin ang aking nobyo, ang baby na ito ay isang napakalaking biyaya mula sa may kapal. Paninindigan namin ito. Mahal kita, Gwen, sabi ni Richmond habang inaayos ang buhok ko at nakatitig sa mga mata ko. Mahal din kita, agad niya akong hinalikan. Matapos ang matamis na halik na iyon ay isinandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Napalingon ako sa kabilang bintana. Nakita ko ang malungkot na waiting shed. At kung hindi ako nagkakamali ay nakita ko ang isang babaeng duguan at nanlilisik ang mga mata. Parang may hinihintay siya habang hawak ang isang pendant watch. Kinabahan ako, ang pendant watch na iyon ay katulad ng sa akin at ang hubog ng pangangatawan, ang haba ng buhok ng babae, duguan at nakaupo sa waiting shed ay katulad ng sa akin. Ako nga ang babaeng iyon. Napatingin ako sa oras ng pendant watch. 2:58 AM, ilang segundo na lang para mag 3 o'clock. Naisip ko bigla ang mga nangyari kanina. Mula sa pagdating ng bus sa waiting shed, mula sa pagbalik ni Richmond ng pendant watch ko, at mula sa pagkabangga ng bus na ito. Lahat ng iyon ay nangyari sa oras na 3 o'clock. Gwen, bakit ka namumutla? May sakit ka ba? Tanong ni Richmond nang makita niya ang mukha ko. Hindi na ako nagdalawang isip na gawin ang nasa isip ko at agad na akong tumayo. Stop the bus! Bigla akong napasigaw sa loob ng bus. Pero hindi ito huminto at mula sa rear view mirror ng bus ay nakita kong wala man lang reaksyon ang mukha ng driver. Tila blanko rin ang kanyang mga mata. Gwen! Napasigaw si Richmond nang lumapit ako sa driver. I said, stop the bus! Stop it!
Umiiyak na isinampal-sampal ko ang driver hanggang sa napabitaw siya sa manibela. "Gwen!" Napasigaw si Richmond at naramdaman ko na lang na bigla niya akong niyakap. At pagkatapos ng ilang sandali ay biglang nabangga ang bus na sinasakyan namin dahil sa kagagawan ko. "I love you, Gwen." Ang huling salitang narinig ko kay Richmond. Yakap-yakap niya ako. "Mahal rin kita, Richmond." Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mata ko. "Hanggang dito na lang ako." Isang bus ang nabangga sa daang ito. Nagkalasog-lasog ang katawan ng driver at bukod pa doon ay patay rin ang dalawang magkasintahan na natagpuan sa loob ng bus. Magkahawa kami ng kamay ngayon ni Richmond habang tinititigan ng mga nagkakagulong reporters, mga pulis at mga pamilya namin. Umiiyak sila, nagsisisi. Pero bakit ganito? Bakit wala kaming maramdaman? Bakit ni katiting na awa ay walang lumalabas mula sa amin? Ganito ba ang pakiramdam ng isang patay? "Tayo na." Hinawakan ni Richmond ang kamay ko at sabay kaming naglakad sa papunta sa puting liwanag.